Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Good Manners and Right Conduct, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 4, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya at naipaliliwanag kung paano isinasagawa ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang nasa larawan ay isang pamilyang sama-samang nananalangin. Ginagawa din ba ninyo ito sa inyong bahay? Sa aralin ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya at matututuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa pamilya. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tatawaging ano ang tamang gawin? Narito ang mga panuto. Una, babasahin ko ang sitwasyon. Ikalawa, mamimili sa pagpipilian at sabihin ang tamang sagot. Ikatlo, itaas ang meta cards na naglalaman ng tamang sagot. Narito ang sitwasyon. Si Lester kasama ang pamilya ay galing sa pagsamba. Paglabas nila sa puok dalanginan, nakita ni Lester ang batang namamalimos at mukhang gutom. Humingi ng pambili ng pagkain si Lester sa kanyang magulang at ibinigay sa bata. Nararapat ba ang ginawa ni Lester? Oo o hindi? Si Roberto ay may magulang na madasalin. Dapat pa silang gayahin ni Roberto? Oo o hindi? Si Yvonne ay gutom na pero mananalangin pa ang pamilya bago kumain. Dapat bang kumain na lang si Yvonne kahit di pa nananalangin? Oo o hindi? Sina Maria at Marco ay magkapatid na Muslim. Hindi sila pinahihintulutan ng kanilang relihiyon na kumain ng baboy. Inalok sila ni Petra ng baon niyang ulam na adobong baboy. Dapat ba itong tanggapin ni Maria at Marco? Oo o hindi? Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin, isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala, magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin. Ating talakayin ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Naaalala niyo pa ba ang mga larawan na ito mula kanina? Ang nasa larawan ay pamilyang mataimtim na nananalangin. Hindi wasto ang mag-ingay o tumawa habang nananalangin. Ang pagsunod ng anak sa mabuting gawain ng pamilya ay nagbibigay galak sa magulang. Sagutin ang mga sumusunod. Una, sino-sino ang mga nasa larawan? Pangalawa, ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Pangatlo, sama-sama ba kayong pamilya ninyo na nananalangin katulad ng nasa larawan? Bakit oo? Bakit hindi? Pang-apat, sumusunod ba ang anak sa larawan na ipinakita sa mabubuting gawain ng pamilya? At panglima, ano ang mararamdaman ng isang magulang na nasunod ang kanilang anak sa mabubuting gawain ng pamilya? Narito naman ang mga gabay na tanong. Una,
ang mga pamilya ay dapat mayroong mabuting paniniwala. Ang inyong pamilya ba ay may relihiyon o mabuting paniniwala? Ilahad ito sa klase. Ang anak ay marapat na sumunod sa kanyang mabuting magulang. Masunurin ka ba sa iyong magulang? Sa anong pamamaraan ka naging masunurin? Pangatlo, sa tulong ng pamilya, nahahasa ang pagiging masunurin natin sa magulang. Ano ang turo ng iyong nanay at tatay sa paniniwala? Pang-apat, sa ating tahanan, sinasabihan tayo na laging maging masunurin. Hinihikayat ba kayo ni nanay o tatay na maging masunurin? Panglima, kung minsan may mga pagkakataong ayaw nating maging masunurin sa ating pamilya. Ito ba ay tama o mali? Mahalaga ang maging masunurin sa bawat miyembro ng ating pamilya. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, ipapaskil ang mga larawan ng nag-uusap. Bibigyan ang grupo ng papel na may print ng dialogo at isulat ang tamang kasagutan sa tanong na ibinigay na nasa dialogo. Pangatlo, babasahin sa unahan ang dialogo na ginawa ng grupo. Pang-apat, iwasang isigaw ang tamang sagot. Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong. Para naman sa ikalawang gawain, piliin ang letra ng tamang sagot. Mga bata, ano ang inyong naramdaman nang sumali kayo sa ating gawain? Bakit mahalaga ang maging masunurin sa pamilya? Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Pangalawa, ano ang aral na natutuhan mo sa aralin? Pangatlo, bakit mahalaga ang pagiging masunurin sa ating pamilya? At pang-apat, paano natin ipakikita at ipadadama na mahal at iginagalang natin ang ating pamilya? Piliin ang letrang A kung tama at B kung mali ang nasa pangungusap at isulat ito sa iyong kwaderno. Dahil alam ninyo kung ano ang tama sa mali na gawain, gagawa kayo ng isang pangako. Ito ay tatawaging pangakong maging masunurin. Narito ang mga panuto. Una, kumuha ng isang bond paper. Pangalawa, ihanda ang crayola, marker o mga kagamitang pansining. Pangatlo, susugin ang hugis ng iyong kamay. Pang-apat, isulat sa loob ng sinusog na kamay ang mga sumusunod. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ano ang inyong naramdaman nang ginagawa ang pangako? At bakit kinakailangang tayo ay maging masunurin? Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya na nakapagbubuklod at nakapagpapatatag dito, at naihahambing ang epekto ng iba't ibang gawaing panrelihiyon o paniniwala sa ugnayan ng pamilya. Bago tayo magsimula sa aralin, makinig kayo sa kwentong aking babasahin.
Si Jacob at Joseph ay magpinsan. Parehas na may paniniwala ang kanilang pamilya, ngunit hindi iisa ang kanilang relihiyon. Isang araw, bumisita si Joseph kina Jacob at naabutan niya silang nananalangin. Bilang paggalang, huminto si Joseph at nanatiling tahimik hanggang sa matapos sa pananalangin sina Jacob. Narito naman ang mga gabay na tanong. Ano ang relasyon ni Joseph at Jacob? Ano ang ipinakitang katangian ni Joseph nang siya ay bumisita? Kagaya ka ba ni Joseph? Alam ni Joseph at Jacob ang kahalagahan ng paniniwala. Ikaw rin ba? At panghuli, sina Joseph at Jacob ay masunurin. Ikaw rin ba ay masunurin sa iyong pamilya? Sa araling ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya. Matututuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda. At panghuli, pagbibigay galang sa paniniwala ng iba. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa pamilya at paggalang sa paniniwala ng iba. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tinawag na masunurin ako. Narito ang mga panuto. Una, magtatanong ako. Ikalawa, kung sino ang tinutukoy nito ay itataas ang kamay. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin, isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala, magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahalan at pagkamasunurin. Ating talakayin ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Walter at ang kanyang pananampalataya. Si Walter ay mabait na anak dahil mababait ang kanyang mga magulang. Nakikita ito sa kanilang mga kilos at salita. Gusto ni Walter na maging kagaya nila kung kaya tuwing sila ay nananalangin, sinisigurado ni Walter na taimtim rin siyang nananalangin. Tinitingala at iginagalang niya ang kanyang magulang sapagkat kahanga-hanga sila. Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, sino ang mabait na anak sa kwento? Pangalawa, ano ang katangiang taglay ng kanyang mga magulang na kanyang tinutularan? Pangatlo, ano ang ginagawa niya tuwing nananalangin? Pang-apat, bakit tinitingala at iginagalang ang kanyang mga magulang? At panglima, ang pagiging masunurin sa magulang ay mahalagang mabuting asal. Masunurin ka bang bata? Bakit at papaano? Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ikaw ba ay masunurin? Paano mo maipapakita ang pagiging masunurin? Pangalawa, anong paniniwala ang ginagawa nyo sa bahay? Pangatlo, tinuruan ka ba ng iyong magulang kung paano manampalataya? Pang-apat, dapat bang igalang ang paniniwala ng bawat tao? Panglima, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Pang-anim, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang gawain kung saan natukoy mo ang kahalagahan ng pagiging masunurin? Pang-pito, bakit mahalaga ang pagiging masunurin sa magulang? At pang-walo, paano mapananatili ang maayos na relasyon sa iyong magulang?
Tandaan na mahalaga ang maging masunurin sa magulang, pamilya at nakatatanda. Bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng pagiging masunurin. Punan ng angkop na letra sapat lang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Pangatlo, bakit mahalaga ang pagiging masunurin? Iguhit ang masayang muka kung tama ang pahayag at malungkot na muka kung mali. Mahusay kayo! Ngayon, sagutin ang sumusunod. Una, dapat bang maging masunurin? Pangalawa, ano ang dapat gawin kung may nananalangin? Pangatlo, sino ang maaaring gumabay sa iyo sa pagiging masunurin? Pang-apat, sino ang inspirasyon mo para maging masunurin? At panglima, sino ang gusto mong matulungan upang maging masunurin? Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya na nakapagbubuklod at nakapagpapatatag dito. At naihahambing ang epekto ng iba't ibang gawaing panrelihiyon o paniniwala sa ugnayan ng pamilya. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang nasa larawan ay isang pamilya. Sila ay araw-araw na nananalangin ng sama-sama. Mataimtim nila itong ginagawa. Tinuturuan ng magulang ang kanilang mga anak na maging magalang kapag may nananalangin sa kanilang kapaligiran. Masunurin ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kayo, ano ang inyong natutunan sa inyong pamilya patungkol sa pagiging masunurin kapag nananalangin? Sa araling ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya. Matutuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda. Pagbibigay galang sa paniniwala ng iba at pagiging masunurin sa magulang sapagkat alam nila ang makabubuti para sa inyo. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa pamilya at paggalang sa paniniwala ng iba. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay tatawaging masunurin ako. Narito ang mga panuto. Una, magtatanong ako kung sino ang tinutukoy nito ay itataas ang kamay. Malinaw ba ang ating panuto?
Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin, isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala, magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin. Ating talakayin ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Naaalala niyo pa ba ang mga larawan na ito mula kanina? Ang nasa larawan ay pamilyang mataimtim na nananalangin. Hindi wasto ang mag-ingay o tumawa habang nananalangin. Ang pagsunod ng anak sa mabuting gawain ng pamilya ay nagbibigay galak sa magulang. Sagutin ang sumusunod. Una, nabanggit ko kanina na ang mga nasa larawan ay isang pamilya. Pangalawa, natatandaan ba ninyo sila? At pangatlo, ano ang kanilang ginagawa? Ang pamilya ay mahalaga para kayo ay magabayan sa pagiging masunurin. Tulad nyo, kayo ay mayroong pamilya. Tinuturuan ba nila kayong maging masunurin? Sa ating pamilya, tayo ay natututong magbigay galang sa paniniwala ng iba. Ganito ba kayo sa inyong pamilya? Dahil sa turo ng ating magulang at pamilya, tayo ay naghahangad na sumunod sa kanilang magandang turo. Paano nyo maipapakita na kayo ay masunurin sa iyong pamilya? Dahil sa turo ng ating mga kapamilya, tayo rin ay nagnanais na maging kagaya nila. Ano pa ang gusto mong matutuhan mula sa kanila? Ang pagiging masunurin ay susi sa magandang samahan sa pamilya at kapwa. Kayo, natutunan niyo na ba ito? Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, kung ikaw ay dumaan sa grupo ng mag-aaral na nananalangin, ano ang dapat mong gawin? Pangalawa, kung ikaw ay inaya ng iyong nanay na manalangin, ano ang gagawin mo? Pangatlo, kung ikaw ay napadaan sa mga tumatawa habang may nananalangin, ano ang tamang gawin? Tandaan mga bata na mahalaga ang maging masunurin sa magulang, pamilya at nakatatanda. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng individual na gawain. Bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng taong nagpapakita ng pagiging masunurin sa magulang at magalang sa pananalangin ng sariling pamilya o iba. Punan ng angkop na letra sapat lang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Iguhit sa iyong kwaderno ang hugis bilog kung tama ang pahayag at hugis kahon kung mali. Dahil natutuhan ninyo ang mga paraan kung paano maging masunurin, kayo ay guguhit. Una, gumamit ng makulay na papel na pagguguhitan ng sarili. Pangalawa, iguhit ang iyong sarili at maglagay ng call-outs. Pangatlo, isulat sa call-outs ito. Pang-apat, punuan ang angkop ng mga impormasyon. At panglima, maaaring gumamit ng Crayola o anumang gamit pang sining. Day 4.
Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Na ipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Bago tayo magsimula sa aralin, makinig kayo sa kwentong aking babasahin. Ang mag-asawang sina Ruben at Lita ay may 3 anak na sina Lucas, Lito at Lala. Tinuturuan ni na Ruben at Lita ang kanilang mga anak ng tamang pananalangin. Dahil rito, alam ng magkakapatid ang tamang kilos kapag nananalangin. Masunurin ang magkakapatid sa kanilang magulang. Mga bata, tama ba ang ginagawang pagtuturo ni na Ruben at Lita sa kanilang mga anak? Ano ang pangalan ng magkakapatid? Dapat bang maging masunurin sa magulang? Ano ang dapat gawin kung nananalangin? At ano ang natutunan mo sa larangan ng pagiging masunurin ayon sa kwento? Sa araling ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya. Matututuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda. Pagbibigay galang sa paniniwala ng iba at pagiging masunurin sa magulang sapagkat alam nila ang makabubuti para sa inyo. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin. Makinig ng mabuti sa kanta na iparirinig at papapunan sa tono ng Kung Ikaw ay Masaya. Sagutin naman ang gabay na tanong. Una, tungkol sa ano ang awit? Pangalawa, ano ang naging damdamin mo habang pinapakinggan ang kanta? At pangatlo, ano ang aral ng awit? Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin, isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala, magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin. Ating talakayin ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Tumula tayo. Handa na ba kayo? Batang masunurin. Ako si Ali, isang batang masunurin. Madalas napupuri dahil utos nila'y kay bilis kong sundin. Kapatid, nakakatanda o magulang, sila'y sinusunod ko. Marapat na igalang dahil sila'y mahal ko. Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ano ang mensahe ng tula? Pangalawa, batay sa tula, ano ang nais mong iparating sa inyong mga magulang? At pangatlo, bakit tayo dapat maging masunurin?
Tandaan mga bata na mahalaga ang maging masunurin sa magulang, pamilya at nakatatanda. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng gawain. Punan ang sumusunod na mga patlang. Punan ng angkop na letra sa patlang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Ngayon naman ay kompletuhin ang mga pangungusap. Ngayon, magkakaroon tayo ng gawain. Una, maghanda ng papel o maaaring gumamit ng recyclable materials. Pangalawa, isulat at magbigay ng 3 paraan ng pagiging masunurin na iyong natutunan sa ating aralin. Pangatlo, maaaring kulayan ito o gawing masining. Pagkatapos ay sagutan ang tanong, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Bakit kailangang maging masunurin kapag tayo ay gumagawa? Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Pangalawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit. At pangatlo, na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang markahan, ikalawang lagumang pagsusulit sa GMRC2. Mahusay mga bata! End of week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!